Magandang araw muli sa inyo lahat. Itong tanong na ito ay galing po kay Bren. Hindi ko pa na po babasahin ang kanyang tanong, medyo mahaba po ito pero naget ko po naman po yung kanyang ibig sabihin na kung saan si Apostol Pablo po ay nung una bakit siya nagpabautismo. Tapos nagbabautismo siya. Kalaunan hindi na siya nagbautismo. Ano ho? At may ilan pa siyang mga katanungan ay sasagutin din natin ito. Ano ho? Bago po natin ito mabigyan ng paliwanag, nais ko muna kayong i-welcome sa ating channel, lalo na po doon sa mga bago, subscribe now. At dito, madadagdagan ang inyong karunungan, kaalaman at pangunawa sa mga salita ng Diyos. Ngayon, dito sa mga bagay na ito na inyo pong tinatanong, ano ho, para mabigyan tayo ng paglilinaw, bibigyan po natin ito ng tamang paliwanag base sa kasulatan. Ganito po yan. Basahin natin sa mga sulat ni Apostol Pablo para lang makita natin yung bagay na nangyari, bakit siya nagbautismo tapos kalaunan hindi na siya nagbautismo. So basahin natin dito sa unang Korinto chapter 1 verse 16. Binautismuhan ko rin pala si Estepanas at ang kanyang pamilya. Maliban sa kanila, wala na akong natanda ang binautismuhan ko. Meaning, dito sa ating binasa, no, talagang nagkaroon po ng pagbabautismo si Apostol Pablo. Ibig sabihin, nagbautismo siya. Ngayon, ito ang kalimitan na pinagdidiinan ng iba na kailangan pa rin po ang bautismo. Kasi si Apostol Pablo ay nagbautismo. Pero kung titingnan natin sa verse 17, bakit may ganito namang pangungusap sa kanyang mga sulat? Ang sabi naman niya, sapagkat hindi ako isinugo ni Kristo upang magbautismo, kundi upang mangaral ng magandang balita. At hindi ko ito ginagawa sa pamagitan ng mahusay na pananalita at karunungan ng tao upang hindi mawala ng kapangyarihan ang pagkamatay ni Kristo sa krus. Ngayon, dito tayo malilito, no? Una, nagbautismo siya. Tapos dito, hindi raw siya isinugo ni Kristo para magbautismo. Ano ba talaga ang tama? Ganito po yan para hindi tayo malito, no? Totoo po na kung sa anong panahon na hindi pa bumabalik ang ating Panginoon sa kalangitan, may bilin po ang Panginoong Kristo bago samahan sila ng Santong Espiritu ay kailangan makabalik muna si Kristo. Wala pa ho yung pagbaba ng Banal na Espiritu. Puntahan mo natin sa mga sulat ni Juan para maintindihan po natin. Ang sabi dito, no, dito tayo magkakaroon ng idea para makita lang natin bakit may panahon ng bautismo sa tubig. Kasi nga po, hindi pa bumababa ang Banal na Espiritu. Kaya pwede pa ho yun. Kasi nga po, pag bumaba na ang Banal na Espiritu, yun ang pong Banal na Espiritu ang gagabay sa bawat mananampalataya. So, tingnan natin ang bawat parte. Basahin muna natin dito sa Juan 14:26. Pero kapag nakaalis na ako, tandaan po ninyo, saan aalis ang ating Panginoon? Ibig sabihin, babalik na sa Ama. Basahin natin ng tuloy-tuloy at bigyan na din natin sa ibang salin para magkaroon tayo ng tamang unawa. Sabi dito, pero kapag nakaalis na ako, ang tagatulong na walang iba kundi ang Banal na Espiritu ang ipapadala ng Ama bilang kapalit ko. Meaning, bago pala umalis ang ating Panginoon Kristo, nagbigay bilin sa kanyang mga apostol. Pagkaalis niya, mayroong tutulong pa rin sa kanila sa pangangaral. Yun na nga pong Banal na Espiritu. Tandaan po ninyo ha, tuloy natin. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng mga sinabi ko sa inyo. Meaning, ang role o trabaho ng Banal na Espiritu ay magpaalala. At ituro pa rin po yung mga naituro na ng ating Panginoong Hesus. Meaning, ang mga taong ito, maaaring pwedeng makalimutan yung mga bagay na bilin ng ating Panginoong Kristo. Kaya, nagbagay din po ng Banal na Espiritu para magpaalala sa mga apostol. So, malinaw po. Ngayon, kailan ito bababa ang Banal na Espiritu? Yan ang ating aalamin paano ha. Ngayon, para magkaroon tayo ng malawak na pangunawa sa mga bagay nito, alalahanin natin, nung namatay si Kristo, 3 araw at 3 gabi bago siya nabuhay na muli. At nung siya nabuhay na muli, nagkaroon po siya ng 40 araw na manatili dito sa mundo bago siya umakyat ng langit. Malinaw po yun, ano? Saan natin yung bababasa? So, buntahan natin yung aklat ng gawa. Dito po sa chapter 1 verse 2 hanggang 3 para makita lang natin yung panahon na mag-i-stay pa ang ating Panginoon Kristo ng 40 araw bago naman
pag-akyat niya sa langit, bababa yung banal na espiritu. So, tandaan lang po ninyo mga ganitong senaryo para napakahalaga po nito. Basahin natin, hanggang sa araw na tanggapin siya sa kaitaasan, pagkatapos na makapagbigay siya ng mga utos sa pamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol ng kanyang hinirang. Nasa kanila na may nagpakita rin siyang buhay sa pamagitan ng maraming mga katunayan. Pagkatapos na siya'y makapaghirap na napakikita sa kanila sa loob ng 40 araw at nagpahayag ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Meaning, tanda po rin ito ang mahalagang senaryo. Yung 40 araw na pananatili ng ating Panginoong Hesukristo, meaning hindi pa dyan bumababa ang Santong Espiritu. Malino po. Babalikan po natin itong Juan 14:26 sapagkat dito, binibigyan na ng bili ng mga alagad niya. Ang sabi niya sa kanyang mga alagad, ulitin natin, pero kapag nakalis na ako, ang tagatulong na walang iba kundi ang Banal na Espiritu. Meaning, dito sa ating binasa, malino po, no? Bago po siya tanggapin sa kaitaasan, bago siya makabalik sa langit doon sa Ama, saka bababa yung Banal na Espiritu. So, malino po, meron pang allotted na mga panahon o araw bago siya umakyat ng langit. Meaning, hindi pa bababa ang Banal na Espiritu sa bawat mananampalataya o mga tagasunod ni Kristo. Ganito po yan. Bakit nagbabautismo sila? Kasi nga po, nagbabautismo sila dahil hindi pa bumababa ang Banal na Espiritu. Meaning, pwede pa ho siyang magbautismo sa tubig. Katulad ni Apostol Pablo, kung babalikan po natin itong unang Korinto chapter 1 verse 6, binautismuhan ko rin pala sina Estepanas at ang kanyang pamilya. Meaning, bumaba na ba dyan ang Banal na Espiritu? Tandaan po, ganito ang nangyari kay Apostol Pablo. Bago siya nakakilala sa Panginoon, hindi pa umaakyat ang Panginoong Hesukristo sa langit. So, meaning, wala pa yung pagsama ng Banal na Espiritu, kaya sila'y nagbabautismo pa sa tubig. Malinaw po ba? Kaya yung panahon naman ni Felipe, kaya siya nagbabautismo din sa tubig, dahil hindi nga po bumababa pa ang Banal na Espiritu. Ito ang katunayan. Bakit? Ito ang sinasabi sa mga Aklat ng Gawa 8:16. Di ba? Dito nung panahon ay si Felipe po sa chapter 8 kung titingnan ninyo, bakit nagbabautismo si Felipe sa tubig. Yung isang eunuch, binautismuhan talaga ng literal sa tubig. Pero ito ang dahilan kung bakit sila nagbabautismo sa tubig. Sapagkat, Gawa 8:16, sapagkat kahit nabautismuhan na sila sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, hindi pa nila natatanggap ang Banal na Espiritu. Meaning, kay Apostol Pablo, kaya siya nagbabautismo, hindi pa niya natatanggap ang Banal na Espiritu. Amen? O ngayon, para malaman natin, kailan natanggap ni Apostol Pablo ang Banal na Espiritu? O basahin ninyo sa Gawa chapter 13. Doon naman po, nagpahayag para samahan sila sa kanilang unang ministeryo at samahan sila ng Banal na Espiritu sa pangangaral ng Ebanghelyo. Meaning, ito po palang pagbabautismo sa tubig nagaganap pa dahil nga hindi pa bumababa ang Banal na Espiritu. Ngayon, ililinaw ko pa sa inyo. Itong mga bagay nito na hindi natin naiintindihan, balikan po natin itong 9:18 para makita lang natin nung panahon na nakakilala ang ating Apostol Pablo. Di ba? Na-encounter niya sa Road of Damascus o tinatawag na Daang Matuwid. Kalaunan, siya po ay binautismuhan ni Ananias na lingkod din ng ating Panginoon Jesucristo. Ang sabi dito sa verse 18, basahin na natin ito. At pagdakay, nangalaglag mula sa kanyang mga mata ang mga parang kaliskis at tinanggap niya ang kanyang paningin at siya'y nagtindig at siya'y binautismuhan. Meaning, dito sa pagkakataong ito na pinuntahan po ni Ananias, kung babasahin po ninyo, kumuha lang ako ng isang talata para makita lang ninyo yung naganap at nangyari kay Apostol Pablo. Para makita natin, siya tumanggap din ng bautismo sa tubig. Yan po yun. Kaya pagdating dito sa unang Korinto chapter 1 verse 16, kaya din siya nagbabautismo sapagkat hindi pa bumababa ang Santong Espiritu. Malinaw po ba? Kaya noong bumaba ang Banal na Espiritu sa kanya, ipinaunawa na sa kanya. Ang sabi po niya naman, sapagkat hindi ako isinugo ni Kristo upang magbautismo. O malinaw po. Yun po ang dahilan kung bakit sila nagbabautismo. Kaya nga po si Felipe nagbabautismo sa tubig, binautismo yung eunuch,
Dahil ang sabi dito, hindi pa nila natatanggap ang banal na Espiritu. Malinaw po ba? Paano natin matatanggap ang banal na Espiritu? Ang banal na Espiritu po, para magkaroon tayo ng pagtanggap sa Kanya, kailangan mong sumampalataya. Ang sabi po dito sa Mark 16:16, puntahan natin, ang lahat ng sasampalataya at magpabautismo ay maliligtas, ngunit ang hindi sasampalataya ay parurusahan. Meaning dito po, yung salitang magpabautismo, yan po ay isang salitang bautismo sa pangalan ni Jesucristo at matatanggap mo yung banal na Espiritu. Kung ibabasa po natin doon sa Gawa chapter 2 verse 38, puntahan muna natin para maintindihan lang natin yung sinasabi ni Apostol Pedro. Basahin natin ito. Ano po? Ang sabi dito, sumagot si Pedro sa kanila, magsisi ang bawat isa sa inyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo. Hindi kay Juan kay Jesucristo. Ang sabi dito, at mapapatawad ang inyong mga kasalanan at matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang Banal na Espiritu. Meaning, yung salitang magpabautismo, sasampalataya ka kay Kristo at sasampalataya kasama at ipagkakalob ng Ama yung Santong Espiritu sa iyo para maging gabay mo sa paglakad mo sa pagiging isang mananampalataya o tagasunod ni Kristo. Yun po ang reason kung bakit ka magpapabautismo sa pangalan ni Jesucristo. Matatanggap mo yung Banal na Espiritu. Kaya nga po yung Mark 16:16, ang akala pa rin ninyo, bautismo sa tubig, hindi po. Ito po ay isang bagay na maunawaan natin na isinulat ni Marcos. Sabi dito, unawain po natin, ang lahat ng sasampalataya ay kanino sasampalataya ay di sa Ama at sa Anak, John 14:1, doon sa Juan Kapitulo 14 talata 1. Di ba? Puntahan natin para maintindihan natin yung sinasabi ni Apostol Juan. Ito po, nakasulat po dito sa Juan 14:1. Huwag magalimuhanan ng inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Yan po ang dapat nating gawin, sasampalataya. Kaya ang sabi dito sa Mark 16:16, ang lahat ng sasampalataya at magpabautismo. Ibig sabihin ng bautismo, maaralan ka't maturuan ng aral at turo ni Kristo. Kaya ito rin ang sinasabi ni Mateo sa 28:18, 19, 20. Puntahan natin. Lumapit sa kanila si Jesus at sinabi, ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Sa ibang salin, basahin din natin. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng autoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Meaning, yung authority ay na kay Kristo na. Kaya nga, siya ay nagpapaalam siya diyan at aakyat na sa langit. Ngayon, para matanggap naman nila yung Santong Espiritu. Kaya yung 40 araw na nanamalagi ang ating Panginoon Kristo, hindi pa doon bumababa ang Banal na Espiritu. Kaya yung si Felipe, nangangaral din po at nagbabautismo sa pangalan ng ating Panginoon Kristo, kung nagbautismo man siya sa tubig, dahil hindi pa nga nila natatanggap ang Banal na Espiritu. Kung ibabase natin dito sa Gawa 8:16, yan po, sapagkat kahit nabautismuhan na sila sa pangalan ng Panginoong Hesus, hindi pa nila natatanggap ang Banal na Espiritu. So malinaw po ba? So kahit magbautismo sila, sa paraan pa rin ng tubig yon, literally, hindi pa nila natatanggap ang Banal na Espiritu kasi nga po, hindi pa bumabalik ang Panginoong Hesus doon sa Ama. Kung ibabase natin dito sa 14:26. Pero kapag nakalis na ako, ang sabi ni Jesus, ang tagatulong na walang iba kundi ang Banal na Espiritu. Meaning, bago siya makabalik sa langit, doon palang bababa ang Banal na Espiritu. Malinaw po ba? Ngayon, ilinaw pa natin. Itong 28:18, kanya ibinigay na yung authority sa anak kay Kristo. Kaya pagdating po dito sa verse 19, kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang tagasunod ko. Malinaw po, tagasunod ni Jesus, hindi tagasunod ni Juan Bautista. Malinaw po yan. Bakit kayo susunod kay Juan Bautista? Kasi ang sinusunod ninyo ay paraan ng bautismo sa tubig. Ang gusto ng Panginoong Jesus ay mabautismuhan sa Espiritu Santo, di ba? Ngayon, ituloy natin. Ulitin natin.
Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at Banal na Espiritu. Malinaw po, bakit ginamit yung pangalan ng Ama sa pagbabautismo? Bakit ginamit yung pangalan ng Anak sa pagbabautismo? Bakit ginamit ang Banal na Espiritu sa pagbabautismo? Samantalang nung nagbabautismo si Juan Bautista, wala siyang ginamit na ganyan. Nakita po ninyo? Ang sinasabi lang ni Juan, nung panahon niya, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan at para mapatawad ang inyong mga kasalanan. Yun lang kanyang binabanggit. Pero wala siyang binanggit sa pangalan ng Ama, ng Anak at Banal na Espiritu. Ito ang ililinaw natin sa mga taong hindi nakakaunawa. Kayo kapag nagbabautismo, ginagamit nyo yan. Kasi sabi utos ng Panginoon, kasi hindi naiintindihan. Ang sinasabi dito yung bautismo, sasampalataya ka sa Ama at sa Anak sa tulong ng Banal na Espiritu. Kasi ang Banal na Espiritu, tagatulong. Balikan natin ang 14:26. Di ba? Yan po. Pero kapag nakalis na ako, ang tagatulong na walang iba kundi ang Banal na Espiritu. Malinaw po yun. O basahin natin sa ibang salin. Subalit ang mga aliw, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo. Di ba? Naturuan ng mga apostol, sinabihan ng mga apostol, maaring ang mga tao siguro talaga mayroong minsan nakakalimot. Kaya nga binigyan sila ng taga-tulong. Yun nga pong Banal na Espiritu. Para sa kanilang pangangaral ay maipahayag nila ng katotohanan sa tulong ng Banal na Espiritu. Para hindi sila makapagsalita ng kasinungalingan kasi merong tagagabay. Yun nga pong Banal na Espiritu. So malinaw po. Ngayon, ilinaw pa natin. Naintindihan niyo po ba ito? Yung 28:19? Yung salitang bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Ito nga po yung aral at turo kung itutuloy natin sa 20. Turuan nyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Bakit po nag-utos ang ating Panginoon na bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo? Bagamat ang sabi dito sa verse 20, ay kasama na pala natin ang Panginoong Jesucristo hanggang katapusan ng mundo. Ito po yung mga aral at turo na kung saan mula sa kanyang pangangaral hanggang sa katapusan hindi magbabago. Yun ang ibig sabihin, maturuan ng tao. Ang naging problema, yung nangangaral at tuturo ngayon, hindi na sa paraan ni Kristo. Kaya nga po may mga turo si Apostol Pablo na kung saan ay ibinabaling na ang mga tao ngayon sa ibang aral, hindi na sa aral ni Kristo. Bibigyan natin ng topic yon. Ngayon, balikan natin ito para maintindihan ninyo. Malinaw na po ba bakit nagbabautismo si Apostol Pablo? Dahil nga hindi pa bumababa ang Banal na Espiritu. Ngayon, noong bumaba ang Banal na Espiritu, ipinahayag ito sa kanya. Kaya ang kanyang trabaho ni Apostol Pablo ay hindi magbautismo, kundi mangaral ng Ebanghelyo. Malinaw po ba? So basahin natin sa ibang salin. Yan po nakalagay. Sapagkat hindi ako isinugo ni Kristo upang bumautismo, kundi upang mangaral ng Ebanghelyo. Yun po talaga ang trabaho niya. Kaya nalilito kayo kasi dito, do sa verse 16, hindi pa niya natatanggap ang Santong Espiritu. Kaya siya ay nagbabautismo sa tubig. Pero nung dumating na po ang Santong Espiritu at nagabayan siya, yun na nga po ay pinapangaral niya. Tingnan nyo ha. Alamin natin ito sa panahon naman ni Juan Bautista. Si Juan Bautista may alagad. Nabautismuhan sila sa tubig. Matagal na panahon, hindi pa nila natatanggap ang Santong Espiritu. Puntahan natin yung ganung pangyayari. Ganito ang sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat para maintindihan lang po natin. Dito sa Aklat ng Gawa, chapter 19 na tayo, malayo ng pangyayari at naganap. Meaning, nakababa na dyan ang Santong Espiritu. Pero yung ilan, hindi pa nga natatanggap. Ang sabi dito balikan natin yung verse 8:16. Chapter 8, sa panahon ni Felipe. Ibig sabihin, hindi pa natatanggap ni Felipe yung Banal na Espiritu. Hindi pa niya natatanggap, kaya nagbabautismo siya sa tubig. Punta po tayo ng chapter 19, so mahaba-haba ng panahon yan. Kaya chapter 19 na tayo pupunta. Anong sabi dito? Dito natin malalaman yung maganap at nangyari. Kung bakit yung mga nabautismuhan
ni Juan Bautista, hindi pa rin sila nakakatanggap ng Banal na Espiritu. Puntahan natin ito. Basahin natin ito. Mga Gawa 19:1. Habang nasa Corinto si Apolos, pumunta si Pablo sa mga bulubunduking lugar ng lalawigan hanggang sa nakarating siya sa Epeso. May nakita siyang mga tagasunod doon. Tingnan po ninyo. Tagasunod nino? Ni Kristo o ni Juan Bautista? O yan ang aalamin natin. Tagasunod iyan ni Juan Bautista na hindi pa nakakatanggap ng Banal na Espiritu. Tuloy natin sa verse 2. Alam niyo po, pag ganito tayo nag-aaral, magtiyaga kayo. Kaya kailangan niyo muna mag-subscribe para hindi kayo maiwanan ng lesson sa bawat topic natin. Subscribe now sa ating channel. Ngayon, balik tayo. Dito napakahalaga. Para maintindihan ninyo, kahit na bautismo na sila sa tubig, hindi pa rin nila natatanggap ang Santong Espiritu. Bakit? Ito nangyari sa verse 2. Puntahan natin. Tinanong niya sila, natanggap niyo na ba ang Banal na Espiritu nang sumampalataya kayo? Sumagot sila, hindi nga namin narinig na may tinatawag na Banal na Espiritu. Tingnan niyo po ha. Itong mga tagasunod ni Juan Bautista, nabautismuhan sila sa tubig. Pero hindi nila alam na mayroong tinatawag na Banal na Espiritu. Anong dahilan? Tuloy natin sa verse 3. Nagtanong si Pablo sa kanila, sa anong bautismo kayo binautismuhan? Sumagot sila, sa bautismo ni Juan. Meaning, yung mga nabautismuhan kay Juan sa paraan ng tubig, hindi pa pala nila natatanggap ang Banal na Espiritu. Ituloy natin para makita natin ang senaryo. Verse 4. Sinabi ni Pablo sa kanila, ang bautismo ni Juan ay para sa mga taong nagsisisi sa kanilang kasalanan. Ngunit, tanda po ninyo, may salitang ngunit. Kasi po yung salitang ngunit, ito ang dapat nating mas pag-ukulan ng pansin. Ibig sabihin, ngunit, yan, tuloy natin ha. Ngunit sinabi rin ni Juan sa mga tao na dapat silang sumampalataya sa darating na kasunod niya, na walang iba kundi si Jesus. Yun po ang paraan. Kung sumampalataya man sila kay Juan, ang sabi ni Juan naman na yung darating na kasunod niya na walang iba kundi si Jesus, sumampalataya din doon kay Jesus. Kaya ang sabi po sa verse 5, nang marinig nila ito, binautismuhan sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Nakita po ninyo? Nung pinapangaralan ni Apostol Pablo yung mga tagasunod ni Juan Bautista, ito po ang naganap at sinabi ni Apostol Pablo. Nang marinig nila ito, binautismuhan sila sa pangalan ni Jesus. O nakita po ninyo? Iba yung bautismo ni Juan at iba yung bautismo ng ating Panginoon Jesucristo. Nung nagpabautismo sila kay Juan, pag-isipan nyo, no? Sapat na ba yung bautismo ni Juan? Ngayon, bakit pagdating dito kay Apostol Pablo, bakit binautismuhan pa ni Apostol Pablo sa pangalan ng Panginoong Hesus? Kung iisipin natin, no? Ano yan? Sa paraan din ba ng tubig ang pagbabautismo? Hindi po. Pinangaralan ni Apostol Pablo itong mga tagasunod ni Juan. Kaya ang sabi dito sa verse 5, nang marinig nila ito, binautismuhan sila sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ano nangyari sa verse 6? At nang ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila, bumaba sa kanila ang Banal na Espiritu. Nakapagsalita ng iba't ibang wika na hindi nila natutunan. At may mga ipinahayag silang mensahe mula sa Diyos. Nakita po ninyo? Yan ang dapat nating malaman. Kapag ikaw ay nabautismuhan sa Banal na Espiritu, nagpapahayag ng mensahe ng Diyos. Yun po ang reason. Sabihin ng iba, di kailangan pala muna nagbautismo sa tubig para matanggap ang Santong Espiritu. Ang sinasabi po dito, no, para maintindihan ninyo, kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo, kung babalikan po natin itong unang Korinto 1:17, sapagkat hindi ako isinugo ni Kristo upang magbautismo. Meaning, kung hindi siya nagbabautismo, bakit sinabi niya dito pa rin? Balikan natin yun, no? Malilito tayo dito sa 19:5 ng Gawa. Nang marinig nila ito, binautismuhan sila sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Hindi po sa pagbabautismo sa tubig, kundi sila ay naturuang sumampalataya kay Jesus at doon sa Ama. 14:1, iyan po yung bautismo na kung saan
maintindihan natin ang sinasabi po dito. Dito sa Juan 14:1 para maintindihan natin yung pagsampalataya sa Ama at sa Anak. Kaya kung babalikan natin itong 28:19, kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Meaning, ito yung mga aral at turo na tatanggapin ng bawat sasampalataya. Kaya kailangan maturuan muna para sumampalataya. Makinig ng mga aral at turo ni Kristo kung ibabase natin sa mga sulat pa rin po ni Apostol Pablo. Roma 10:17. Diba? Sabi po dito, puntahan natin. Sasampalataya lang ang tao kung marinig niya ang mensahe tungkol kay Kristo at marinig lang niya ito kung may mga ngaral sa Kanya. Di ba't malinaw? Kailangan mapangaralan muna, maturuan ng mensahe tungkol kay Kristo para ikaw ay sumampalataya. Yan po ang ibig sabihin dito sa 28:19. Tuturuan muna para sumampalataya. Hindi bautismo na literal sa tubig. Amen? Kaya yung sinasabi dito sa Marcos 16:16, ang lahat ng sasampalataya, malinaw po sasampalataya. At magpabautismo, maaralan ka ng turo ni Kristo. Ito po yun. Yan yun. Sasampalataya ka. Paano ka nga sasampalataya kung hindi ka maaralan? Yan ang ibabautismo sa iyo. Sa tulong ng Banal na Espiritu, maaralan ka ng katotohanan. Amen? Kaya nga, kung hindi ka makikinig sa aral at turo ni Kristo, sabi dito, no? Ang lahat ng sasampalataya at magpabautismo ay maliligtas. Tama. Ngunit, ang hindi sasampalataya ay parurusahan. Kaya pag ikaw ay inaaralan at tinuturuan, hindi mo pakikinggan yung aral at turo ni Kristo, sabi dito, no? Hindi mo sasampalatayanan yung mga aral at turo ni Kristo, ano mangyayari sa iyo? Sabi dito ay parurusahan. Ano yung parusa? Alam na naman ninyo kung ano yung parusa ng Diyos. Matindi. Kaparusahan ng ikalawang kamatayan yun. Pupunta sa dagat-dagatang apoy at asupre. Yun po ang ikalawang kamatayan na maranasan nila yung galit at puot ng Diyos na ayaw nilang sumampalataya. Di ba? Ang sabi pa rin ni Juan sa kanyang mga sulat, puntahan natin 3:18 ng Juan para maintindihan lang po natin. Ang sabi dito, ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hahatulan ng kaparusahan. Tama po yun. Kaya kailangan nating sumampalataya, sumunod sa kanyang pamaraan at utos. Ngunit, ang hindi sumampalataya ay hinatulan na. O, di ba? May paghatol na agad. Dahil hindi siya sumampalataya sa kaysa isang anak ng Diyos. Yan po ang ating natutunan ngayong araw nito. So malinaw po ba? Ngayon, recap na po tayo. Bakit si Apostol Pablo po ay nagbautismo? Kasi nga po, hindi pa bumababa ang Santong Espiritu. Ngayon, nung bumaba ang Santong Espiritu, pinakita kay Apostol Pablo, hindi para siya magbautismo, kundi ipangaral ang mabuting balita. Yung tinatawag na Ebanghelyo ng Diyos. So, malinaw po ba? Para maintindihan natin. Kaya nga, nung si Felipe nagbabautismo sa tubig, normal po yun. Wala po tayong tutol doon. Kasi nga, nagbautismo talaga siya sa tubig at binautismo yung eunuch. Muli natin basahin itong aklat ng mga gawa 8:16. Sapagkat kahit nabautismuhan na sila sa pangalan ng Panginoong Hesus, hindi pa nila natatanggap ang banal na Espiritu. At noong dumating ang Santong Espiritu sa bawat mananampalataya, nagpahayag. Amen? Kasi nga po, may ganito rin pangyayari sa panahon po ni Apostol Pablo, di ba? Binautismuhan din nila sa pangalan ni Jesucristo ito yung mga tagasunod ni Juan Bautista. Kung pupuntahan natin yung 19:2, yan po, ulitin natin para makakita natin Ito dito naging malinaw sa atin. Tinanong niya sila, tinanggap niyo na ba ang Banal na Espiritu nang sumampalataya kayo? Sumagot sila, hindi namin narinig na may tinatawag na Banal na Espiritu. Nagtanong si Pablo sa kanila, sa anong bautismo kayo binautismuhan? Sumagot sila, sa bautismo ni Juan. O, tingnan po ninyo, no? Kaya yung bautismo ni Juan, ibig sabihin, hindi nila matatanggap ang Banal na Espiritu. Kaya, kailangan, sabi dito sa verse 5, balikan natin, no? Nung marinig nila ito, binautismuhan sila sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Anong ibabautismo sa pangalan ni Jesucristo? Matatanggap nila yung Santong Espiritu. Sabi po dito, no? Sinabi ni Pablo sa kanila, ang bautismo ni Juan ay para sa mga taong nagsisisi sa kanilang kasalanan. Ngunit sinabi rin ni Juan
sa mga tao na dapat silang sumampalataya sa darating na kasunod niya na walang iba kundi si Jesus. Meaning, yung mga nabautismuhan kay Juan, ang kanilang pananampalataya na kay Juan. Ngayon, nung naturuan ni Apostol Pablo itong mga tagasunod ni Juan, itong mga tagasunod ni Juan na sumasampalataya kay Juan, nung naturuan ni Apostol Pablo na sila'y sumampalataya kay Jesus. Kaya po, kapag ikaw ay sasampalataya kay Jesus, matatanggap mo yung Santong Espiritu. Kaya nga po, napaka-importante kung unawain natin itong pananalita ni Apostol Pedro. Ulitin natin, sumagot si Pedro sa kanila, magsisi ang bawat isa sa inyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Hesukristo. So malinaw po, at mapapatawad ang inyong mga kasalanan, matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang Banal na Espiritu. Meaning, kailangan natin sumampalataya sa Diyos Ama, sumampalataya tayo sa Kanyang anak, ang sabi po dito. Ngayon, kapag sumampalataya ka na sa Ama at sa anak, doon pa lang bibigyan ka ng regalo ng Diyos na walang iba kundi yung Banal na Espiritu. Yan po ang iririgalo sa iyo, ang Banal na Espiritu. So, malinaw po ba? Sana kung nakaunawa po kayo sa ating paliwanag na kung saan ay nabinasa natin sa kasulatan, ulitin po ninyo kung hindi nyo na nakuha para maging malinaw po sa inyo. Kaya please subscribe to our channel. Muli natin balik sa Diyos ang papuri, pasalamat at pagdakila sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat at sa Kanyang anak na si Hesukristo. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral. Amen.